Nirereklamo ko po si Haina, yung kapitbahay ko po, kasi lagi niyang pinapalo yung anak ko. May sakit na epilepsy. Kapitbahay ninyo, pinapalo niya? Opo. Bakit daw? Kasi malikot daw po yung anak ko, kasi ako po nagtatrabaho ako dun sa kanya. Lagi kong kasama yung anak ko kasi may sakit nga po. Tapos pag umuwi po ako sa bahay, pag wala po ako doon, pinapalo pala niya yung anak ko kasi malikot po. Sino ang nagsabi sa iyo, Ate Joy, na pinapalo pala siya? Yung anak ko kasi nagsusumbong sa akin. Nagsasalita? Kaso lang hindi ko po pinapansin kasi hindi ko naman po naaktuhan. Nung nagluto po ako sa bahay, nung umuwi yung anak ko, nagchichill na po siya, tapos nangingitim na po. Doon ko po siya sinugod kasi bakit nga sinasaktan ng anak ko na may sakit. Sa tingin mo gaano nakatagal niya itong ginagawa? Maraming beses na po, kaso lang hindi ko po pinapansin kasi nga hindi ko naman naaktuhan. Pero ano ba ang sakit ng anak ninyo? May focal epilepsy po kasi yung anak ko. So, nung sinugod mo siya, ano ang nangyari? Di ano po kami, tinanong ko po siya, bakit niyo mo sinasaktan yung anak ko? Eh, dyan magkasama lang naman tayo, dapat sa akin ka na lang nagsabi. Hindi yung, alam niyo po kasi yung anak ko, pag ano po siya, yung parang natitrigger, ay yung parang pag napapagalitan po, doon po siya naatake. Kasi hindi po siya pwedeng pagalitan ng todo-todo, tsaka tinatakot po niya na ganun. Okay, gaano ka na nagkatagal nagtatrabaho dito? Mga 1 taon na rin po. Kasi nagtitrim po ako ng bag sa kanya eh. Kasi kaya ako lang po laging iniiwan yung anak ko doon pag umuwi po ako sa bahay kasi walking distance lang naman po. Okay. Pag nagluluto pa ako, yun na. May mga anak ba itong si Haina? Meron din po, pero malalaki na po yung anak niya, mga binata na po. So, kayo ba ay nag-usap na tungkol dito? Nagpabarangay ka ba? Hindi na po ako nagpabarangay kasi ang iniisip ko nga po, dapat intindihin nila yung anak ko. Kasi alam naman po nilang may sakit kasi ang tagal naman po nilang, alam naman nila na lagi kung dinadala sa ospital yung pag inaatake. Ang ano ko lang po sa kanya, bakit kailangan niyang paluin? Na alam naman niya na kung anong nararamdaman ng anak ko pag ganun ang nangyayari.